Kapag tayo naging matyaga sa pananalangin, hindi natin kinukumbinsi ang Diyos na baguhin ang kalooban niya. Bagkus, pinalalalim natin ang tiwala sa Kanya para maunawaan natin na mas maganda yung gusto niya kaysa sa gusto natin. Kaya kahit hindi mangyari yung gusto natin, okay lang. Kasi alam natin na kung ano man ang ibigay niya, yun ang mas makabubuti para sa atin. And that is humility in prayer, to trust God and His wisdom that whatever we ask in prayer and whatever He gives to us as a response is always what is best for us. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income. But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, O God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, brothers and sisters in Christ. Good morning, Father. What is humility? Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Ang kababaang loob ay hindi yung tingnan mong mababa yung sarili mo, kundi yung huli mo nang tingnan ang sarili mo. And humility is an important disposition in prayer. Mahalaga na kapag nananalangin tayo, mayroon tayong kababaang loob. Dahil kagaya ng sabi sa Ebanghelyo, ang kinalulugdan ng Diyos ay yung publikano na nagpakababang loob sa kabila ng kanyang mga kasalanan kaysa doon sa Pariseyo na mabuting tao nga pero mayabang naman, hindi lang sa harap ng tao kundi sa harap ng Diyos. Our arrogance can lead to wrong understanding of ourselves. Ang ating pagmamataas kung minsan ay nagdudulot ng maling pagtingin sa sarili. Kaya kapag nasa harap tayo ng Panginoon, mahalaga yung kababaan ng loob para makita natin yung ating sarili, hindi sa kung paano tayo nakikita ng ibang tao o kung sa ano ang palagay natin sa sarili natin, kundi kung paano tayo nakikita ng Diyos. Whenever we approach God in prayer, we seek to see how God sees us. Ang hinahangad natin kapag nagdadasal tayo ay makita natin kung paano tayo nakikita ng Diyos. Dahil kung ang palagi nating tinitingnan ay kung ano ang masasabi ng ibang tao sa atin, o kung ang palagi nating pinagbabatayan ng halaga natin ay ang pagtingin natin sa ating sarili, madidisappoint tayo. Manliliit ang tingin natin sa sarili natin dahil kadalasan ang mundo hindi naman palaging natutuwa sa atin. At tayo mismo, hindi tayo natutuwa sa sarili natin dahil kung minsan mataas ang standard natin sa sarili natin o ikinukumpara natin ang sarili natin sa iba. Pero kapag nagdasal tayo at nagpakababang loob sa harap ng Diyos,
Kapag hinangad nating makita natin ang ating mga sarili kung paano tayo nakikita ng Diyos, gagaan ang kalooban natin kasi alam natin na sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi nagbago ang tingin ng Diyos sa atin. Mahal pa rin niya tayo, anak pa rin niya tayo. And that is enough reason for us to be humble. Hindi natin ipagmamalaki ang ating sarili sa harap man ng ibang tao o sa harap mismo ng Diyos. Wala tayong dapat ipagmalaki sapagkat ang mga taong nagmamalaki, maliit ang tingin sa sarili. Kaya nga nagmamalaki di ba? Kasi maliit ang tingin sa sarili. Kaya sana maging maunawain din tayo na kapag may mga taong mapagmalaki, kaya nila ginagawa yon kasi siguro maliit ang tingin nila sa kanilang sarili. Pero ikaw, na mababang loob, alam mong masaya ka kahit wala kang ipinagmamalaki sa harap ng ibang tao. Amen? Mas masarap yung pakiramdam na hindi mo na kailangang magyabang kasi secure ka sa sarili mo. Dahil alam mong may angking halaga ka sa paningin ng Panginoon, hindi ka na kailangang magmayabang, hindi ka na kailangang magmalaki. Last week, we reflected about the elements of prayer, the prayer of thanksgiving and the prayer of petition. Sinabi natin noong nakaraang linggo, 2 weeks ago, na kung tayo'y mananalangin, wag lang tayong humihiling. Kilalanin din natin ang kabutihan ng Diyos, kagaya nung Samaritanong pinagaling ni Jesus mula sa kanyang ketong, bumalik siya nung mapansin niya yung biyaya ng kagalingang tinanggap niya. And my question is, do we go back to God whenever we experience His blessing? Bumabalik pa ba tayo sa Diyos para magpasalamat kapag tayo pinagpapala? Kung bumabalik tayo sa Kanya, yan ay kababaang loob. Dahil kinikilala natin na kung wala siya, wala din tayo. Amen ba yon? And whenever we ask God for blessings, kapag humihiling naman tayo, sabi ng Panginoon, maging matyaga sa pananalangin. Because that persistence in prayer is a manifestation of our trust in the Lord, that whatever He wills in our lives, we believe that will be beneficial for us. Kapag tayo naging matyaga sa pananalangin, hindi natin kinukumbinsi ang Diyos na baguhin ang kalooban niya. Bagkus, pinalalalim natin ang tiwala sa Kanya para maunawaan natin na mas maganda yung gusto niya kaysa sa gusto natin. Kaya kahit hindi mangyari yung gusto natin, okay lang. Kasi alam natin na kung ano man ang ibigay niya, yun ang mas makabubuti para sa atin. And that is humility in prayer, to trust God and His wisdom that whatever we ask in prayer and whatever He gives to us as a response is always what is best for us. Do I hear an amen? And now we are being asked to be humble again in our prayer through the act of contrition or through the prayer for forgiveness. Inihikayat naman tayo ngayon ng Panginoon na kapag tayo ay nananalangin, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Oo, totoo na mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon. Amen. Pero ang tanong, mahalaga din ba ang Panginoon sa buhay ninyo? Sa mga pagkakataong nagkasala kayo na akala ninyo walang nakakakitang ibang tao, oo, walang nakakakitang ibang tao, pero meron pa rin nakakakita at yun ay walang iba kundi siya. Tanong, naiisip nyo ba na nasasaktan ng Panginoon sa mga pagkakataong may ginagawa kayong kalokohan? Naiisip nyo ba na itong Panginoon na nagpapahalaga sa inyo, nawawalang halaga siya sa buhay ninyo sa mga pagkakataong binabaliwala ninyo ang konsensya ninyo? Listen to me. Lumalapit tayo sa Panginoon, lalo na sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Umaamin tayo sa ating mga kasalanan, hindi lang para mawala yung guilt feeling natin. Humihingi tayo ng tawad sa Panginoon kasi alam nating nagkulang tayo sa Kanyang pagmamahal. At ang paghingi natin ng tawad ay katulad ng pagsasabi nating, Panginoon, handa na muli akong tanggapin ang iyong pag-ibig.
Panginoon, gusto kitang mahalin ulit ng buong buo. Kaya patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. O God, be merciful to me, a sinner. Can we repeat that prayer? Louder, please. O God, be merciful to me, a sinner. O God, be merciful to me, a sinner. My dear brothers and sisters, that is all we need to ask from our Lord. Forgiveness for our sins. Especially now that the end of the ordinary time is near, and we are reflecting on the end of times and the end of our lives. The question is this: have we given justice to the love of God for us while we live in this earth? Binigyan ba natin ng tugon ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa mga nagawa nating kasalanan sa Kanya? Many of you are anxious because of the earthquakes recently. Maraming nagtatanong sa akin, Father, malapit na ba ang wakas? Tanong nyo nga sa akin, Father, malapit na po ba ang wakas? At ang sagot ko dyan ay oo. Because remember, every time you wake up in the morning, that is a step closer to your end. Sa tuwing gumigising tayo sa umaga, humahakbang tayo ng isa papalapit sa ating wakas. Be it be the end of our lives or be it be the end of the world, whatever comes first. Pero isa lang ang totoo, papalapit tayo sa wakas. Kaya ang paalala sa atin, huwag tayong mag-aksaya ng panahon para pagsisihan ang ating mga kasalanan. Masyado tayong abala sa pagmamalaki at paghahanap ng dahilan para maipagmalaki natin ang ating mga sarili. Pero ang pinakamahalaga lang naman pala bandang huli ay hindi kung sino yung pinakamabait o kung sino yung pinakamagaling, kundi yung sino yung pinakatotoo na umamin sa kasalanan, nagsisi at nagbagong buhay. Yan ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Are you listening to me? Now, that we are facing these issues of corruption in our society, sana wag lang tayong magturo. Kasi ang hilig nating magturo Nagpoprotesta tayo laban sa korupsyon at walang problema doon. Tama lang na ipaglaban natin ang ating mga karapatan bilang Pilipino. Amen? Tama lang na kondenahin natin ang masamang nangyayari sa ating lipunan. Amen? Pero tandaan ninyo na ang pagbabago ng Pilipinas ay magsisimula sa pag-amin din natin sa ating mga nagawang kasalanan. Especially in the many times that we have participated in corruption, when corruption began with ourselves, or when corruption begins with ourselves. Sa mga pagkakataong humihingi ng pera kahit wala namang project o hindi naman ginagamit sa eskwela, diyan nagsisimula ang corruption. Sa mga pagkakataong nag-cheat sa mga exams, diyan nagsisimula ang corruption. Sa mga pagkakataon na hindi kayo nagiging tapat sa inyong asawa o kaya sa inyong magulang o sa inyong mga anak, diyan nagsisimula ang korupsyon. Nakikiisa tayo sa korupsyon kung hindi pa rin tayo nagsisisi dun sa mga binoto nating mali. Nagpapatuloy ang korupsyon kapag ang palaging batayan pa rin natin ng iboboto, sino ba yung taong matulungin? Sino ba yung nagbibigay sa akin ng pera? Dahil hindi po trabaho ng mga politiko ang magbigay ng pera sa mga tao. Ang trabaho po nila ay magserbisyo at magbigay ng mga mabubuting serbisyo sa pamamagitan ng mga ahensya. Kung mali ang pagtingin natin sa politika, meron tayong dapat pagsisihang kasalanan. At magbabago lamang ang ating bansa kung magsisimula tayo sa pagsisisi. Tandaan ninyo, hindi solusyon ang magturo kung sino ang kurakot. Ang solusyon ay tingnan muna ang ating pagkatao, kailan tayo nagiging kurakot. The promise of the first reading today is this: sa sino mang nagpapakababang loob, makararating sa langit ang kanyang mga panalangin at siya ay diringgin. Humility
is very important to God, that He will only grant us our prayers if we will approach Him with a humble heart. And therefore, it is also said in the sacred scriptures, if my people would humble themselves and pray, I would hear them and heal their land. Kung ang aking bayan ay lalapit sa akin ng may mababang kalooban at magsisisi sa kanilang kasalanan, sila'y aking diringgin at paghihilumin ko ang kanilang bayan. Sana ito ang panghawakan natin, minamahal kong mga kapatid. Huwag na tayong magmalaki. Huwag na tayong magmayabang. Aminin natin sa harap ng Panginoon ang mga nagawa nating kasalanan. Dito tayo magsimulang bumangon. Sapagkat ang mahalaga ay hindi kung paano tayo nakikita ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung paano tayo nakikita ng Diyos. Ang mahalaga ay huwag mo lang makita yung pagkakamali ng iba, kundi makita mo ang mga pagkakamali mo at tayo'y sama-samang magsimula ng pagbabago. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.